So dito sa video natin, pag-uusapan naman natin ngayon yung reflection ng isang function. Specifically, gusto nating tingnan kung ano yung equation ng isang function kapag siya ay na-reflect about the y-axis at saka kapag siya ay na-reflect about the x-axis. So para i-aid tayo dito sa lesson natin ngayon, gagamit na naman tayo ng GeoGebra. So share ko lang yung aking GeoGebra application. So ngayon, sabihin natin meron akong isang point negative 3, 4 at gusto kong makita yung reflection niya about the y-axis. Para magawa yun, gagamitin ko itong command na to, yung reflect about line. So, sa iba't ibang application ninyo na naka-install sa inyong iba't ibang devices, kung wala ito, then pwede naman natin gamitin yung command na reflect, no? Doon natin ilalagay sa ating algebra window. Anyway, kung meron itong command na ito sa inyong mga application, just click reflect about line. I-click natin yung object na gusto nating i-reflect and kung saan natin siya gustong i-reflect. So, dito, yung ating object ay located sa negative 3, 4. Makikita natin na yung kanyang reflection ngayon ay naka-reflect na sa 3, 4. Halimbawa, mayroon naman tayong point somewhere dito sa, sabihin natin sa may 5, negative 3. Kung gusto nating i-reflect yan about the y-axis, i-click lang natin yung reflect about line or gumamit tayo ng command na reflect, no, dun sa ating algebra window. So itatype ko lang b prime equals reflect. At dito marami tayong possible options, no. Pero sa ngayon, ang gusto kong gawin is i-reflect yung isang object which is yung ating point B about the line, the y-axis, no. So kahit na alin dyan ang piliin mo, okay lang naman actually, pero sige, piliin na natin tong reflect object tapos yung line natin. So yung object natin is yung B, tapos mag-press tayo ng comma, and then yung line natin is the y-axis. So kung titingnan natin dito sa original na, dun sa previous na example natin which is yung A prime, makikita natin na yung syntax para sa y-axis is small a tapos y tapos malaking A. So isulat natin yon, y, capital A, axis. No? So ayan. So makikita natin na yung negative 5, negative 3 is yung image ng reflection natin for the original object B about the line, the y-axis. No? So kung titingnan natin, yung doon sa parehong example na yun for A, nung matapos natin siyang i-reflect doon sa y-axis natin, makikita natin na hindi nagbago yung value ng y, pero nagbago yung value ng A. Specifically, yung value ng x coordinate natin, specifically, naging opposite siya nung ating x coordinate doon sa A. Ganon din doon sa B prime, no? Kung titingnan natin, no? Pareho lang naman yung value ng y natin, nung ating y coordinate, pero doon sa x coordinate natin, makikita natin na nagkaroon tayo ng opposite na sign, no? So from positive naging negative naman siya. So basically ito yung nangyayari kapag nagre-reflect tayo ng isang object about the y-axis. So yung mga locations nung ating mga images sa pan-reflection doon sa ating tinatawag nating axis of symmetry ay hindi nababago yung value ng y coordinate, pero yung value ng x coordinate natin ay nagiging opposite ng original na x coordinate ng ating original object. And this also works, no, kapag meron tayong function, hindi lang sa mga given na points o kaya hindi lang sa mga iba pang geometric objects. So para ipakita yon, i-delete ko lang muna itong mga to para medyo mag-clear yung ating drawing pad, and i-type ko lang yung ating function na f of x equals square root of x. So ito na yung ating function. I-right click ko lang ito para ipakita yung natin, yung function name natin. So name and value, so makikita natin that this is our f of x is equal to square root of x. So paano nga ba natin makikita yung reflection nito, no? So pwede naman tayong gumamit ng reflect command, or pwede naman nating gamitin ulit itong command na to, no? Yung f of x equals x squared natin, i-click natin, tapos saka natin i-click yung y-axis natin. And then makikita natin na lumabas na yung reflection niya na merong ganitong parametric na equation. Lumalabas na yung f sub 1 of t natin
is composed of points x and y, where yung x natin is defined as negative of t, tapos yung y natin is defined as square root of t. Kapag um, kapag sinolve natin yung equation na to, no? For t, so tignan lang natin. If we now solve this for t, we have t equals, so negative x, so that's from the first equation, and then yung y natin becomes yung square root of t natin, or square root of negative x. Okay, so i-analyze lang natin itong equation natin ng y, ano? Kung titingnan natin, para rin lang siyang yung original na function natin na f of x equals square root of x, kaya lang yung x natin ay pinalitan na natin ng negative x. That is, apparently, if we are reflecting about the y-axis, yung f of negative x ang reflection ng f of x, no? So it makes sense, no, kasi kung naalala nyo kanina, yung y natin nare-retain yung kanyang value kapag doon sa mga reflection ng mga points, pero yung x natin, kinukuha natin yung opposite nung original na ano na x coordinate natin. So it makes sense na yung f of negative x natin, yun ang magiging reflection about the line y equals about the y-axis ng original function na f of x. So we can actually verify this by using other functions. Tignan natin kung same lang yung mapapalabas natin uh, na tawag dito, reflection, ano. So let me now move on dun sa ating GeoGebra ulit. So this time, gumamit tayo ng input box. So once again, kapag wala kayong input box sa inyong mga applications, punta lang kayo dun sa algebra window, tapos i-type nyo lang yung input box. And then kinakailangan nyo ng isang link na object. So this time, i-click natin yung F natin, and lalabas na yung ating input box na ito, requiring yung ating function. So just right click on the input box if you don't like na input box yung magiging yung caption niya, and then palitan nyo lang siya ng f of x calls, and then paligiran nyo lang ng mga dollar symbols para magmukha siyang maayos, no. So may mga nagtatanong, bakit kung tatanggalin ko ba yung dollar symbol sa gilid, ano bang magiging itsura niya? Well, pwede naman natin gawin. So makikita nyo yun yung magiging itsura niya, no. So I just find it better looking if meron tayong mga dollar symbols sa gilid, katulad nito. Okay. So this time, palitan naman natin yung ating f of x ng ibang function. Let's say gusto nating i-translate, for example, yung square root of x natin 2 units to the right. So gawin natin is square root of x minus 2 yan, and magiging ganito yung ating graph, no. F of x is equal to square root of x minus 2. So kung tama yung hinala natin na yung magiging reflection nito about the y-axis is ininegate lang natin yung x, tingnan natin, no. If we now hide yung ating reflection kanina, i-try natin kung lalabas talaga yung reflection na yon. If we now try g of x is equal to square root of negative x minus 2. And apparently, yun nga yung lumalabas the same lang siya doon sa reflection natin kanina. So na-verify natin yun for the parent function square root of x. So try naman natin ang ibang function like yung x squared. Okay. Gusto natin itong i-reflect about the y-axis, pero actually same lang naman yung magiging reflection na to about the y-axis, ano. Kaya ang gagawin natin is i-translate lang natin ng konti papunta doon sa kanan yung ating original function. So once again, yung g of x natin, ayusin natin siya, i-define na lang natin siya as f of x, and then gawin natin siyang minus 2, ano?
para magpunta dun sa kanan um, yung ating original image. Tapos itong g of x naman ngayon ang gagawin nating ang i-reflect natin papunta doon sa other side, that is by reflecting it about the y-axis. Okay, so para gawin yon, pwede naman nating i-type na lang dito h of x equals reflect g about the y-axis, and eto na nga yung lumalabas na reflection natin. Okay, to verify yung hinala natin kanina na same lang naman ito kapag yung x natin ay papalitan natin ng negative x. Let's try it, right? So we have g of negative x, actually, pwede nating isulat na ganun. And lumalabas na yung g of negative x natin ay nandirito na, no? Yung p of x equals square root of, the square of negative x minus 2, which is the same lang naman sa square ng x plus 2, because if you can recall, kung i-recall natin, yung square root ng etong square root ng yung square ng negative x minus 2 ay pareho lang din naman yan sa, okay, so pwede lang din naman nating isulat yan na negative 1. Okay, tapos yung kabuuan ng x plus 2, and since this is squared, no, ang mangyayari is magkakaroon din lang tayo ng x plus 2. Okay, the quantity is squared. Alright, so kung babalikan natin yung pinag-aralan natin kahapon about yung kung babalikan natin yung pinag-aralan natin kahapon about yung ating translation, yung square ng x plus 2 ay yung x squared din, pero translated 2 units papunta naman sa kaliwa. Okay. So dito sa video na to, pag-aralan natin na kapag ang isang object ay nire-reflect about the y-axis, then yung mga coordinates ng points, no, ng object na yon ay nare-retain yung value ng y coordinate natin, pero yung x coordinate natin ay nagiging opposite ng original na yung original na position o original na x coordinate. So in the case of a function, ibig sabihin nito, for all points of the graph of the function, the y is retained, pero yung mga x coordinates ng original na function natin, ng mga points ng original na function natin ay nare-reflect to their opposites, no? So in order to get the function which represents the reflection of the original function, just replace x by negative x and then solve for y. Alright, so that's it for now. In our next na video, ipapakita naman natin kung paano naman kung sa y-axis tayo, sa x-axis naman tayo nag-reflect. Until then, ingat.